Alam mo ba yung pakiramdam na binigay mo na lahat, oras mo, effort mo, atensyon mo, pero parang wala lang sa kanila? Parang habang mas nagmamahal ka, mas lalo silang lumalayo, mas lalo silang nagiging kampante, at ikaw yung nauubos habang sila chill lang. Tapos biglang may shift, nung tumahimik ka, nung hindi ka na nagparamdam, dun ka nila napansin, dun ka nila hinanap, parang biglang nagbago yung energy. Ngayon sila na yung curious, sila na yung nagtataka kung bakit ka nawala. Nakaka-confuse, 'di ba? Bakit ganun? Nung andyan ka, wala silang pake, pero nung nawala ka, saka ka naging mahalaga. Hindi yan coincidence, hindi yan malas. May mas malalim na dahilan diyan na karamihan hindi naiintindihan. Ang totoo, hindi nirerespeto ng mundo yung taong laging available, yung laging naghahabol, yung laging nandyan kahit hindi pinapahalagahan. Ang nirerespeto ng tao, yung may kontrol sa sarili, yung marunong umatras, yung kayang piliin ang sarili kahit masakit. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung bakit mas malakas ang katahimikan kaysa sa pagmamahal mo at paano mo mababawi yung respeto, hindi sa iba, kundi sa sarili mo muna. Kasi dun talaga nagsisimula ang tunay na power. Sa totoo lang, may isang bagay na kailangan mong maintindihan agad, hindi nirerespeto ng mundo ang desperation. Hindi nila pinapahalagahan yung taong laging naghahabol, yung laging nagbibigay kahit hindi na sinusuklian. Ang totoo, mas nirerespeto nila yung taong may kontrol sa sarili. Kapag ikaw yung laging nauuna, laging nagre-reach out, laging nag-a-adjust, unti-unti mong binibigay yung power mo sa kanila. Parang sinasabi mo na mas importante sila kaysa sa sarili mo at nararamdaman nila yon, kaya lalo silang nagiging kampante. Pero sa moment na tumigil ka, sa moment na umatras ka, biglang nag-iiba yung laro, napipilitan silang maramdaman yung pagkawala mo. At yung absence mo, mas tumatama yon kaysa kahit anong paliwanag o effort na ginawa mo dati. Hindi ito tungkol sa pagiging cold, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng respeto sa sarili mo, sa pag-realize na hindi mo kailangang habulin ang taong hindi ka kayang pahalagahan. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, yung emosyon mo, yung galaw mo, dun ka nagiging matatag, dun ka nagiging hindi basta-basta naapektuhan. At dun nagsisimula yung tunay na power na hindi kayang kunin ng kahit sino. Ngayon, gusto kong huminto ka saglit, huminga ka ng malalim, at pakinggan mo ito, hindi ka option, hindi ka backup plan, hindi ka taong dapat hinihintay lang kapag convenient sa iba. Simula ngayon, baguhin mo kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, hindi ka nandito para habulin ng kahit sino. Hindi ka nandito para magmakaawa ng atensyon, ikaw yung klase ng tao na pinipili, hindi yung namimilit. Kaya gusto kong itatak mo ito sa isip mo, ulitin mo sa sarili mo, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit hanggang maramdaman mo. My presence is a privilege, not a guarantee. At kapag naintindihan mo yan ng buo, dun magsisimula ang pagbabago, dun magsisimula yung respeto. Hindi lang galing sa iba, kundi galing mismo sa sarili mo. Stop chasing. Huminto ka muna, seryoso. Kung may hinahabol ka ngayon, kung may taong paulit-ulit mong pinipilit na manatili sa buhay mo, tigilan mo na, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Kasi sa bawat paghabol mo, binibigay mo yung power mo sa kanila. Parang sinasabi mo na sila ang mas mahalaga, sila ang mas mataas, at ikaw yung nasa baba na naghihintay ng konting atensyon. Pero sa moment na umatras ka, sa moment na tumigil ka, biglang nag-iiba ang lahat, mapapansin nila yung pagkawala mo, mararamdaman nila yung distansya, at dun papasok yung tanong sa isip nila, bakit ka nawala? Kaya simula ngayon, hindi ka na hahabol, hindi ka na magmamakaawa, gagalaw ka pasulong, at kung gusto ka nila, lalapit sila, kung hindi, tuloy ka lang, hindi ka lilingon pabalik. Master your silence. Ngayon, pag-usapan natin ang katahimikan. Maraming tao ang nagkakamali sa akala nilang strength ay laging pagsagot o paliwanag. Pero sa totoo lang, kapag palagi kang nagre-react, lagi kang nagpapaliwanag, lagi kang nag-a-adjust, binibigay mo yung control nila sa emosyon mo. Yung katahimikan, iba yon. Ito yung lumilikha ng misteryo, lumilikha ng pressure. Pinipilit nito silang harapin ang sarili nilang iniisip. Kapag hindi nila alam kung ano ang nararamdaman mo, sila ang naiistorbo, sila ang naiinis, at dun nagsisimula ang power mo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam, tungkol ito sa pagiging steady, calm, hindi basta-basta natitinag. Kapag tinatamad ka nilang i-ignore, hindi ka nagagalit, hindi ka nagrereklamo, hindi ka bumababa sa drama nila. Tulad ng mga Stoic, araw-araw nilang pinapractice ito. Si Marcus Aurelius mismo, paulit-ulit na pinaalala sa sarili niya, the best revenge is not to be like your enemy. Hindi mo kailangang i-mirror ang drama, hindi mo kailangang pababain sarili mo. Simula ngayon, ang katahimikan mo ay magiging lakas mo. Bawat hindi mo sagot, bawat hindi mo paliwanag, nagpapakita ng self-control. Nagpapakita ng dignity at higit sa lahat, nagpapakita na hindi ka basta-basta makokontrol. Build your value.
Ngayon, pag-usapan natin kung paano palakasin ang halaga mo. Maraming tao ang laging naghahabol dahil akala nila pagmamahal yon. Pero sa totoo lang, kapag laging available ka, kapag laging handa ka, nagiging common ka lang sa kanila. At ang common, madaling mapalitan. Ang sikreto ay simple, ituon mo ang enerhiya mo sa sarili mo, sa pagpapalago ng isip mo, katawan mo, skills mo, at purpose mo. Kapag naging powerful ka sa sariling buhay mo, hindi mo na kailangan patunayan sa iba kung gaano ka kahalaga. Dahil ramdam nila yon kahit wala kang sinasabi. Kapag nag-focus ka sa growth, biglang napapansin nila yung pagkawala mo, nararamdaman nila yung distansya, at doon nagsisimula ang respeto. Hindi dahil sa hinabol mo sila, kundi dahil naging valuable ka sa sarili mo. At ang valuable, hindi basta-basta binabalewala. Simula ngayon, huwag mo na habulin yung atensyon ng iba. Habulin mo ang progreso mo. Gumawa ng buhay na mas malakas kaysa kahit anong atensyon na maibibigay nila. Sa bawat hakbang mo para lumago, pinapakita mo na hindi ka dependent sa approval ng iba, kundi sa sarili mo. Yung focus sa sarili, sa growth, sa purpose, yun ang tunay na paraan para maging untouchable. Bawat improvement mo, bawat goal na naabot mo, nagsasalita ito ng mas malakas kaysa kahit anong salita o argumento. Control your emotions. Ngayon, pag-usapan natin ang control sa emosyon mo. Karamihan sa tao kapag galit o nasasaktan, agad nagre-react. Pero sa totoo lang, kapag hinayaan mo ang emosyon mo na kumontrol sa kilos mo, nawawala ang authority mo sa sarili mo at ramdam ito ng taong nag-ignore o naglalaro sa'yo. Kapag pinapakita mo ang galit o lungkot o desperasyon, nagbibigay ka ng kapangyarihan sa kanila. Alam nila na natitinag ka at dun sila nagiging kampante. Madaling kontrolin yung taong nagpapakita ng emosyon sa maling paraan. Pero kapag nanatili kang kalmado, steady, hindi ka nagagalit kahit pinipilit ka nilang maapektuhan, dun mo pinapakita ang tunay na lakas. Mastery ng sarili ang sikreto, at kapag mastered mo ito, hindi ka basta-basta naaapektuhan ng kilos ng iba. Tulad ng sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Hindi mo kontrolado kung paano kumilos ang iba, pero kontrolado mo ang sarili mo, kontrolado mo kung paano ka tutugon. Simula ngayon, bawat oras na hindi ka nagre-react, bawat sandali na pinipili mong manatiling composed, pinapalakas mo ang presensya mo. Nagpapakita ito ng dignity, self-control, at nagpapalakas ng respeto sa'yo kahit hindi mo sinasabi. Set hard boundaries. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng boundaries. Maraming tao ang nagkakamali sa akala nilang mabait sila kapag palaging pumapayag. Pero sa totoo lang, kapag wala kang malinaw na limitasyon, ginagamit ka lang nila at nawawala ang respeto nila sa'yo. Ang boundaries ay parang pader. Ito yung nagtatakda kung paano ka pwedeng tratuhin. Kapag matatag ang pader mo, natututunan nila kung ano ang hindi nila pwedeng gawin. Hindi ka nagiging cold o harsh, disciplined ka lang. Kapag may tao na palaging sumusubok sa'yo o nagiging disrespectful, simula ngayon, huminto ka sa pagbibigay ng unlimited access. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang mag-justify, simple lang, firm at quiet lang. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Kapag naiintindihan mo yan, lalakas ang loob mo na protektahan ang sarili mo. Boundaries ang nagbibigay ng structure sa respeto. Simula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, oras ko at space ko ay sacred. Hindi ko binibigyan ng halaga yung tao na nagdudulot lang ng kalituhan o stress. Bawat limit na inilalagay mo, nagpapakita ng self-respect at nagpapalakas ng presensya mo sa mata ng iba. Master solitude. Ngayon, pag-usapan natin ang solitude o pagiging mag-isa. Karamihan sa tao natatakot sa katahimikan dahil iniisip nilang kawalan niyon. Pero sa totoo lang, ang solitude ay training ground, pagkakataon para patatagin ang sarili mo at linisin ang isip mo. Kapag iniwasan mo ang pagiging mag-isa, palagi kang umaasa sa ibang tao para sa validation. At kapag dependent ka, laging natitinag ang kumpiyansa mo. Pero kapag natutunan mong maging komportable sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng approval ng iba para maging buo. Gamitin ang oras na yon, pagyamanin ang isip mo, palakasin ang katawan mo, linisin ang paligid mo, matuto ng bagong skills. Gamitin ang katahimikan bilang sandata para sa personal na paglago. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mong presensya, nagiging magnetic ka. Ramdam ng iba ang independence mo at ang calm energy mo. Simula ngayon, huwag mong tignan ang distansya o pagiging mag-isa bilang pagkawala. Tignan mo ito bilang regalo, pagkakataon para palakasin ang sarili mo. Sa bawat sandali na mag-isa ka, nagiging untouchable ka sa anumang drama o panghuhuli ng iba. Focus on growth. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gawing sandata ang growth. Karamihan sa tao kapag na-ignore o napabayaan, nagre-react o nag-iisip kung bakit.
Pero sa totoo lang, ang pinakamalakas na revenge ay hindi salita o argumento, kundi ang pagpapalago ng sarili mo. Sa halip na mag-focus sa ibang tao, ituon mo ang lakas mo sa pagpapabuti ng isip mo, katawan mo, skills mo, at buhay mo. Kapag naging mas maayos ka sa sarili mo, hindi mo na kailangan patunayan sa iba ang halaga mo. Kapag nag-level up ka araw-araw, unti-unti nilang napapansin ang pagbabago, ramdam nila na iba ka. Hindi dahil sa hinabol mo sila, kundi dahil lumago ka at naging mas valuable sa sarili mo. Tulad ng sabi ni Seneca, while we wait for life, life passes. Do not sit around waiting for someone to value you. Gamitin ang bawat minuto para mag-improve. Mag-gym, matuto ng bagong skills, simulan ng business ideas, basahin ang books na nagpapatalas ng isip mo. Simula ngayon, bawat hakbang para sa personal growth, nagsisilbing sagot sa lahat ng nag-ignore o nagmali sa'yo. Ang progreso mo ang magiging loudest statement mo. Kapag ikaw ay nag-level up, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ang resulta mo na mismo ang magpapakita ng lakas mo. Protect your peace. Ngayon, pag-usapan natin ang proteksyon sa kapayapaan mo. Maraming tao ang nakakulong sa drama at mixed signals dahil pakiramdam nila kailangan nilang magbigay ng paliwanag o closure. Pero sa totoo lang, ang kapayapaan mo ang pinakamahalaga at hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa kahit sino. Kapag pinili mong umatras at protektahan ang sarili mo, hindi ibig sabihin na cold ka. Ito ay tanda ng control at self-respect. Hindi mo kailangan humabol sa taong naglalaro ng emosyon mo o nagdudulot ng stress. Sa simpleng pagtigil at pag-move on, nagpapakita ka ng lakas na mas malakas kaysa kahit anong salita. Tulad ng sabi ni Epictetus, if anyone tells you that a certain person speaks ill of you, do not defend yourself, but answer, he does not know me well. Hindi mo kailangang itama ang lahat ng opinyon ng tao. Hayaan mong mag-assume sila at magtanong, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo. Simula ngayon, piliin mo ang mga environment na nakakapagbigay ng kapayapaan. Piliin mo ang mga tao na nagdadagdag ng positivity sa buhay mo. Alisin ang mga nagdudulot ng drama o kalituhan. Bawat hakbang para protektahan ang peace mo, nagpapalakas ng dignity mo at nagpapakita ng tunay na power. Kapag naintindihan mo ito, bawat desisyon mo ay nakabase sa sarili mong kapayapaan, hindi sa opinyon o drama ng iba. Sa bawat sandali na pinipili mong manatiling composed at detached, pinapalakas mo ang presensya mo at nagiging untouchable ka sa kahit anong distraction o panghuhuli ng iba. Ngayon, dumating tayo sa pinaka-importante, yung identity shift mo. Hanggang ngayon, maaaring palaging nag-a-adjust ka para sa iba, hinahabol ang atensyon nila, o nag-aalok ng halaga mo kahit hindi sinusuklian. Pero sa totoo lang, simula ngayon, kailangan mong piliin ang sarili mo muna at maging priority sa sariling buhay mo. Kapag sinimulan mong itaas ang standards mo, hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng ignores o drama. Bawat galaw mo ay controlled. Bawat reaction mo ay deliberate. Sa ganitong paraan, nagiging matatag at untouchable ka sa kahit anong sitwasyon. Ang tunay na shift ay hindi sa ibang tao, kundi sa mindset mo. Hindi ka na dependent sa validation nila. Hindi ka na naghahanap ng approval. Sa halip, ginagamit mo ang lakas mo para lumago, mag-improve, at maging mas mataas kaysa sa sitwasyon o tao na dati ay nakokontrol ka. Kapag nag-level up ka sa ganitong paraan, biglang napapansin nila na iba ka na. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil nagbago ka sa loob. Naging mas valuable ka sa sarili mo, at naging untouchable sa kahit anong laro ng iba. Simula ngayon, ang identity mo ay nakabase sa sarili mong lakas at prinsipyo, hindi sa opinyon o galaw ng iba. Bawat hakbang para protektahan ang sarili mo at mag-level up, nagpapatibay ng identity mo at nagpapakita ng tunay na power at self-respect. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang katotohanan ay simple pero malupit. Wala kang kontrol sa galaw o damdamin ng iba, pero kontrolado mo ang sarili mo, ang reaksyon mo, at ang direksyon ng buhay mo. Kapag natutunan mong ilagay ang sarili mo muna, protektahan ang peace mo, at ituon ang enerhiya mo sa growth, hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng ignores o drama. Dito nagsisimula ang tunay na freedom at power. Huwag mong sayangin ang oras mo sa paghahabol o pag-iintindi sa taong hindi pinapahalagahan ang sarili mo. Bawat segundo na inilaan mo sa sarili mo, nagiging investment sa future mo, sa lakas mo, at sa dignidad mo. Simula ngayon, bawat desisyon mo ay para sa sarili mo. Bawat kilos mo ay nagpapakita ng self-respect. Bawat sandali na pinipili mong manatiling composed at steady, pinapalakas mo ang presensya mo at nagiging untouchable ka sa kahit anong panghuhuli o drama ng iba. Tandaan mo, hindi ka biktima ng neglect. Ikaw ang master ng sarili mo. Ikaw ang nagtatakda ng standards mo. Ikaw ang bumubuo ng buhay mo ng walang apology. At sa bawat hakbang na ito, ang presensya mo ay regalo, ang absence mo ay leksyon, at ang peace mo ay hindi pwedeng kunin ng kahit sino.